noong nakaraang episode natin, ang pamagat ng ating episode ay ang TBM LSM 666, ang taong tanging makapagbukas ng Gold for Humanity ni Apo Lakay na nandyan sa World Bank. Ngayon, ano nga ba ang connection ng TBM LSM 666? Ayon kasi sa mga nag-decode nito na ang TBM LSM 666 ay directly connected sa tinatawag na grupong Illuminati. At ang Illuminati ay connected directly sa One World Government or itong tinatawag na New Order, which is na-predict na ayon sa mga conspiracy theory na ang Amerika ang mamamahala nitong tinatawag nila na One World Government or itong tinatawag na the New World Order. Okay, kasi ang unang tinitingnan nila diyan ay klarong-klaro na nakasulat sa likod ng $1 bill, $1 bill ng Amerika. Ay nandyan ang logo na pyramid na nandyan yung mata. Yung mata na ginagamit na symbol for Illuminati. At merong marka dyan, merong mababasa na Latin words na Annuit Coeptis. Ang kahulugan ng Annuit Coeptis is He favors, or sabi ng iba, God favors. Pero kung i-translate yan, He or siya ay pumabor. Ganyan. And then sa baba niyan ng pyramid na yan na logo sa $1 bill ay mababasa na naman ang Latin word na Novus Ordo Seclorum. Novus Ordo Seclorum, or in literal meaning, a new world order of the ages. Kaya itong One World Government, New World Order ay iisa lamang. Hindi ito tao. Ang LSM 666 na account ay pinamahalaan nitong New World Order. Kaya nakonekta ito. Ngayon dito sa episode na ito ay makikita natin, mapanood natin kung paano gagamitin ang ginto. Kasi pala in the future, in 2030, ay hindi na tayo gagamit ng papel, ng mga coins, kundi ang bawat bansa ay dapat mayroong depositong ginto na magpresenta ng currency or ng itong collateral ng bawat bansa doon sa pinakasentrong bangko ng New World Order, sabihin natin World Bank. Kaya pala ang Pilipinas ay mayroon ng deposito diyan na gold reserve. Dahil in the future nga ay wala ng pera, wala ng coins, wala ng papel, wala ng notes, wala ng tsike, lahat ay digital. At ang tanging collateral niyan ay kung merong na-deposito ang isang bansa na mga gold bars doon sa World Bank. At ang One World Government ang magkukontrol ng lahat ng mga yan. Kaya pwedeng mangutang ang Pilipinas through digital transaction dahil meron collateral na ginto tayo doon sa World Bank. Kaya sa tingin ko, sabi ng mga itong conspiracy theorist na kaya hindi pinalabas, hindi binitawan ang Gold for Humanity kasi gagamitin ito in the future nitong tinatawag na One World Government na kailangan nila ng cashless. Digital lamang ang currency. Pero sa likod niyan, ang collateral niyan ay ginto doon sa World Bank. Kaya pakinggan natin ang sinasabi dito sa bidyong ito kasi napakaganda ng
ng bidyong ito na pakinggan natin, mga katiyats. So para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang New World Order po ay isang universal system kung saan ang mga bansa sa mundo ay nagkakaisa po sa ilalim ng iisang universal leader, ng iisang leader. Ang iba pong term na ginagamit dyan ay One World Government. Magkakapantay-pantay sa ilalim ng policy na ipinapatupad ng mga namumuno. So sa ilalim ng One World Government, wala pong bansa ang pinapayagan na mag-exercise ng kanyang soberanya o karapatan. Lahat ng bansa ay subjected sa mga pulisiya na ipinapatupad ng One World Government. Ako, napakahirap nito kasi walang sovereignty ang isang nasyon. Wala siyang batas na sarili. Hindi siya magpagawa ng sariling batas para sa kanyang nasyon kasi kinukontrol lamang ng One World Government. So isang nasyon lang ang kumukontrol sa buong sanlibutan. Kung meron man tayong mga nasa 180 countries yata tayo ngayon, well, kukontrolin lang yan ng isang nasyon, which is sa tingin ko ay ang Amerika at wala nang iba. Kasi nasa silyo nila mismo ang silyo ng Illuminati or itong New World Order. At dito sa kalagitnaan ng video na ito ay marinig natin nagsalita si Presidente Bush, tsaka yung anak niya na naging presidente din. Binabanggit nila ang New World Order kung ano ito. So walang bansa ang pwedeng magsarili. Lahat ng bansa ay interdependent sa isa't isa. Sabi nga ng kasabihan, kapag may bumahing na isa, lahat mahahawa. Ganyan po ang New World Order, mga kababayan. Play a crucial role in our quest for a new world order. An order in which no nation must surrender one iota of its own sovereignty. An order characterized by the rule of law. Now's the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. So kapag na-full implement na yung New World Order, wala pong bansa ang pwedeng maging self-sufficient. Walang bansa ang pwedeng maging malaya at makasarili. Parang ano pala ito? Communism in steroid. Yung pinalaking communism. Kasi ang communism nasa China, nasa Russia, nasa North Korea. Pero itong New World Order ay parang communism in steroids. Ibig sabihin, pinalaki, ginawang higante ang communism kasi isang nagkontrol lang sa kanya at ang mga nasyon ay walang magawa. Walang magawa, sunod ng sunuran lamang sa pinaka-supreme leader ng One World Government, the New Order, which is ito na nga yung sanhi ng kaguluhan ngayon. Malalaman nyo kung bakit gumagawa ng gulo ang New Order. Gumagawa sila ng mga sakit katulad ng COVID para matakot tayo, susunod tayo sa kanila. Gumagawa sila ng World War, itong giyera, para magkaroon ng krisis. At kapag may gulo, isa rin ito sa motto ng Illuminati. Itong tinatawag na Ordo Abcaw or Ordo Abchaw. Ibig sabihin, order in chaos. So magkaroon daw ng kapayapaan kapag nagkagulo ng grabe. Napakagulo. At dahil sa kaguluhan at kahirapan, ay susunod na ang lahat ng tao sa mundo sa isang pulisiya na sinasabi nila na for the good of all men. Pero sa likod niyan, ayun na nga yung 666, the mark of the beast. There is no such thing as independent country. Lahat ng authority at sovereignty ay nasa kamay ng isang world leader. Yung pong ibang bansa, lalo na yung mga nasa third world or poorest country, wala kayong ibang gagawin kundi ang sumunod.
So ngayon, sa One World Government, alam nyo mga kababayan, napakahalaga ng prinsipyo na kung tawagin ay Ordo ab Chao. Yan. Yung Ordo ab Chao, yan po ay isang principle or taktika sa pagkontrol ng tao. Pag sinabing Ordo ab Chao, meaning order by chaos, kailangan gumawa ng chaos o gulo para makamit ang kaayusan at katahimikan. Itong tinatawag na Masonic, ito yung parang branch, parang wing ng grupo ng Illuminati. Kasama na diyan yung ito yung pinaka-origin niyan, ang Templar Knights. Kung alam natin, ang Templar Knights ay sinasabing mga anti-ano daw yan, parang satanic ang Templar's Knight. At itong Masonic, ito yung parang anak ng Templars. Ngayon, ang grupo na nasa likod niyan ay tinatawag na mga Illuminati. Okay, so medyo madilim pakinggan kapag sinabi na Illuminati. Contrast to the word, ang Illuminati kasi ay luminescence or umiilaw. Pero medyo may kadiliman siya. Medyo madilim. Merong misteryo. Patuloy natin. Mas maganda pa ang sinasabi dito ng ating itong ka-vlogs sa YouTube. Maganda itong topic niya about the New Order. Teka, paano mangyayari yun? Gagawa ka ng gulo para magkaroon ng kaayusan? Pwede yun, mga kababayan. Taktika yun ng One World Government. Mag-iimbento ka ng sakuna. Mag-iimbento ka ng gulo. Hanggang sa yung mga tao matakot. Yan. Pwede siyang gumawa ng gera. Pwede siyang mag-imbento ng mga sakuna. Pwede siyang mag-imbento ng sakit. Tapos tatakutin niya yung mga tao. They will invent chaos, confusion. Pwedeng gera, pwedeng kagutom, pwedeng banta ng economic depression, pwedeng banta ng pandemya, para makontrol ang tao sa gusto nilang mangyari. Ganyan din po ang mangyayari para maipatupad yung mark of the beast na nasa Biblia. Ang sabi sa Biblia, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa. Kaya ngayon, alam nyo mga kababayan, pinagpaplanuhan na yan eh. Pinagpaplanuhan na nila yan kung paano baguhin ang financial system ng mundo as part ng agenda sa New World Order. Ito na yan. Dito na natin makukonekta, mga ka-TEDs, ang gold for humanity. Bakit nga ba hinawakan talaga ito ng isang tao, isang nasyon? Ang umahawak nito, bigyan ko kayo ng clue, ay ang nasyon na siyang number 1 sa gold reserve. Kaya nga marami siyang gold. Kasi ang gold for humanity ay nandun ginamit nila. And then naka-reserve na yan. Kasi sa pagdating ng panahon, ng tamang panahon, na masakatuparan na itong New World Order, ang nasyon na yan ang magiging leader or supreme one world government. Kasi nasa kanya lahat ang kayamanan, ang gold for humanity. Ang ginto na napakarami ay gagamitin yan sa world currency, which is magiging digital na daw tayo sa pagsapit ng 2030. So malapit na kasi 2024 na tayo, 6 na taon na lamang digital na tayo. Wala na tayong daladalang wallet, wala na daladalang papel, wala ng cheque, wala ng coins. Anong gagawin natin dyan? Okay, kaya nga tayo ang Pilipinas sa pagdating ng panahon na yan ay isa tayo sa pinaka-paborito nitong leader ng one world government kasi yung ginto natin ang siyang ginagamit nila para ma-maintain nila ang control sa buong mundo dahil sila ang may hawak ng pinakamaraming ginto na ginto for humanity ng Pilipinas. Kasama sa agenda ng New World Order na baguhin ang financial system ng mundo. Pakinggan ninyo dito sa isang video mga kababayan. A very, very good morning on what is the
first official day of World Government Summit here at Dubai Expo 2020. And the title of this session, are we ready for a new world order? It's not about the US versus China. It's about what underpins a world order is always the financial system. I was very privileged. My father was an advisor to Nixon when they came off the gold standard in '71, and so I was brought up with a kind of inside view of how very important the financial structure is to absolutely everything else. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. Ayan, narinig nyo yun, mga ka-TH. We are about to abandon the traditional money. Ako, ang hirap naman ito. Kasi wala nga tayong daladalang pera. Pindot lang tayo sa mga cellphone natin. Ano bang pundo niyan? Nagpupundo ba tayo niyan sa bangko? Medyo may kaguluhan siya. Kasi saan kinukuha yung pundo natin na pambili natin? Dapat merong collateral doon sa bangko. Kung ganyan. Ang collateral ay of course hindi na pera kasi hindi na matatanggap ang pera, hindi na rin coins. Kundi itong mga precious metals na tulad ng gold at gemstones na tulad ng diamonds. So ganyan na ang kalakalan in the future. Kaya yung Gold for Humanity ay hindi na talaga yon ibabalik sa Pilipinas. Dahil hawak na yan. Hawak na yan ng yung tao na makapangyarihan sa buong mundo. At sabi sa timeline ng Biblia ay lalabas daw yung 666 na yan sa panahon na nagipit ang buong sangkatauhan. Nagigipit na tayong lahat. Lalabas na yan and then sabi ay malinlang tayo. Kasi akala natin siya yung mabait. Kaya malinlang tayo. Kapag nalinlang tayo ay yuyuko na tayo sa the beast. Pero nalinlang tayo. Yan ang laging tandaan. Lilinlangin lang tayo ng masarap na mga promise. Ang ganyan. At sa tingin naman natin ay parang siya yung hero, siya yung totoo. Kasi itong daw the beast na 666, siya daw yung halimbawa nagkagera ang Russia sa buong mundo versus NATO, Pilipinas versus China. And then lalabas daw itong tao na ito. And then tutulungan niya yung mga halimbawa tutulungan niya ang Pilipinas kontra sa China. Tutulungan niya ang Ukraine kontra Russia. And then matatalo ang Russia, matatalo ang China. So sabihin natin na hero ang taong ito. Pero sa likod pala niyan ay mayroong agenda na tinatawag the New World Order para yuyuko tayong lahat sa kanya. Ano bang masama diyan kung maganda, di ba? Pero ayon sa Biblia ay ang mga taong hindi yuyuko sa the beast or sa itong tinatawag na mark of the beast ay magsitakbuhan sa kabundukan, magtatago sa yungib, pero sinusuportahan pa rin ng Panginoon. Pero at the end of tribulation, sa paghihirap natin, ay ang mananalo ay ang liwanag at matatalo ang the beast na 666 or kung ano man yan na grupo. Okay, so ito, kunti na lang. So alam na natin ang koneksyon ng Gold for Humanity. Kung bakit hindi yan i-release. Kasi gagamitin siya in the year 2030. Kasi cashless na tayo. So dapat may pundo yung mga grupong tinatawag na New World Order, One World Government. Dapat meron silang pundo na napakaraming ginto
para makontrol nila ang buong sanlibutan. And the new one, the new accounting, is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Sa palagay ko ay hindi mangyari ito na magiging digital. Kasi ang digital ay nagdepende yan sa electronics. Ngayon, kung magkaroon ng giyera, mayroong tinatawag na magnetic electronic pulse na bomba na kung sasabog yung bomba na yun ay masisira lahat ng computer, masisira lahat ng electronic equipments. Kaya kung electronics money tayo, pasabugan lang tayo ng isang EMP or electronic magnetic pulse bomb, ay masisira ang mga bangko. Yung tinatawag na electronics currency, masisira din yan. Kaya magkagulo, magkaroon ng total chaos. Yung kanina, yung sinabi na Ordo Abkaw, pagkatapos ng kaguluhan ay mayroon na namang malaking gulo, parang revolusyon na. At dito matauhan ang buong sanlibutan at babalik tayo sa pamumuhay na itong nagagisna natin ngayon. Kasi ang electronics currency na yan, parang experimental na siya. At kaakibat niyan ang tinatawag na AI, yung artificial intelligence. Kasama na diyan yung mga robot. Wala nang gumagawa sa factory, mga robot na lang. Ang mga tao, ayon sa conspiracy theory, kaya nga nagkaroon ng vaccine ay dahil unti-unti tayong mamamatay. Yan ang totoo. Ang lahat ng turukan ay pinakamatagal 10 years from now ay wala na tayo. Yung iba as early as 2 years na mamatay na, pero yung malakas ang katawan ay hanggang 10 years. Yan ang agenda ng the New World Order. Kaya yung mga vaccine na yan ay galing yan sa New World Order na yan. Kaya tayo, binabawasan nila ang population para sa pagdating ng panahon ay makukontrol nila ang tao. Kukunti na lang ang tao sa mundo. Depopulation, isa rin yan sa agenda nila, yung bawasan tayo. Kaya pinipilit tayong mabaksin ng 2 beses at mayroon pang mga boosters para siguradong tigok tayo pagdating ng panahon. Okay, so totoo man yan o hindi, ay makikita natin na papunta na tayo dyan sa one world government or the New World Order. At isa dun sa mga agenda ng New World Order is yung pagbabago ng financial system ng mundo. Ito na yan. Dito makukonekta natin ang ating ginto ng Pilipinas na nandyan sa World Bank. Ay gagamitin na talaga dito. Ito na yung new financial system na universal. Hindi ito cryptocurrency. Iba ito yung electronics. Ibang sistema nito. So yan po yung sinasabi ko sa inyo na halimbawa ng Ordo Abkaw. Tatakutin ng mga tao para makamit ang gusto. Food shortage sa hinaharap, catastrophe sa hinaharap. So ang Pilipinas, tumugon na rin dyan sa panawagan na yan. Kaya
ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas nagplano na po na by year 2030, digital na rin ang business transaction sa bansa. So ito po pakinggan ninyo no, sa isang balita. This is October 19, 2023, so bago lang po ito. BSP drives Philippines toward cashless future with digital revolution. In her keynote address at Finance Philippines 2023 in Makati, BSP's Deputy Governor Chuchi Fonancier highlighted several key initiatives that the BSP is undertaking, such as the Digital Payment Transformation Roadmap or DPTR. Ayan, totoo yan na kahit ang Pilipinas, ang Bangko Sentral ay nagmi-meeting na yan sila na in the year 2030 ay magiging digital na yung ating mga wallets, digital na yung mobile payment solutions natin, at yung sa e-commerce ay digital na. At kapag digital na, ay mababago na talaga. That is New World Order. Pero meron pa rin magre-rebuild din ito. Ang magre-rebuild din ito, kasi itong New World Order na ito, agenda ito ng 666. At pag naitayo na yung New World Government, lalabas na yung 666 kung ano man yan. Kung yan ba ay tao o halimaw ba yan. Pero yung mga tumatakbo sa kabundukan na persecution, nagtatago sa mga yungib, pero nasa likuran nila ang Diyos. In the end, ang liwanag pa rin ang mananalo. Okay, so hanggang sa muli mga ka-TH, maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. Paalam. God bless.